is the first time na lalabas ng bansa si Nel. Lumalabas naman na siya before pa, pero bata pa siya. Pero ngayon, and this is also our first time na lalabas ng bansa together. Well, not actually together kasi magkaiba kami ng plane. Magkaiba kami ng terminal. So, it's 2 a.m. Nandito ako sa office. Kailangan ko lang umalis in a while kasi 7:20 yung flight ko. So, maya-maya lang nasa Bangkok na kami. Let's go! Good morning! Paalis na mi! Lord! Thank you, Lord! Sana po wala pong mangyaring aberya sa amin pong lakad ngayon. At maging safe po ang aming flight. Iulit po kami na terminal, Lord. Talagayin niyo po ang bawat isa po sa amin. Believe you. Wala po sana kami makalimutan. Ngayon mag-enjoy po kami sa aming trip po. Salamat, bakasyon. Lord. All glory to you. In Jesus' name. Amen. Amen. So success na po tayo sa immigration. This is my first time traveling alone. Ganito pala yung feeling na mag-isa. Malungkot kasi wala kang kausap. So yung tingin ka lang. Medyo kanabahan ako kasi ewan ko ba, kinakabahan talaga ako sa immigration kasi di ba mamaya i-upload ka, kakasoko. So though wala naman masyadong hiningi sa akin, tinanong lang ako ni Madam kung sino daw ang kasama ko. May kasama ka, sabi niya. So syempre ako naman tong si Nasyokot. Sabi ko, nandun na po yung brother ko. Iba nga yung pagkakaintindi niya. Sabi niya pa, reward. Sabi niya ganun. Sabi ko, reward saan? Sabi niya, ay hindi po, ano lang po, travel lang po with my brother. Nandun na po siya. Pero ngayon po, wala pa akong kasama dito. Ang husband ko po kasama ko talaga, kaso lang nasa Terminal 2 siya. Terminal 2 ba yung nasabi ko? Domestic pala na sa Terminal 2. Diyos ko, akala ko maniligwak ko. Kasi dapat Terminal 1 dapat sinabi ko. So, ayun. Hindi ko alam kung gusto kong magkape. Tapos ano pa may sabi niya? Sabi niya, bakit siya nasa Terminal 1? Bakit maghiwalay pa kami? Kasi si husband, meron kasi siyang, ng PAL. Parang may siyang free privilege. Yan. Sa PAL. So, sabi niya, okay. So, gets niya agad na maghiwalay talaga kami ng magiging airport. So, ito, sumakses na tayo sa immigration. Grabe, sobrang dami. Dumating ako ng, before, mga 3:47 ako dumating. Nakakita ko kanina ng airport. So, nagsulat-sulat pa ako dun. Medyo nabobo pa ako kasi nga, pagkasama ko si Nel, si hubby ko, siya lang naman yung gumagawa ng mga yun. Siya gumagawa ng mga yun. Tapos ano lang ako, parang lumulutang-lutang lang ako ngayon. Kailangan ko maging matured. Kailangan alam ko lahat ang nangyayari. So, medyo kinabahan. Tsaka, ayun, okay naman. Yung experience, at least. Alam ko na siya ulit. Tsaka, ngayon na lang ulit ako lalabas ng bansa. Last year pa tayong huling labas namin, mga around March. Diba? Once a year. Ano ka dyan? Kaya minsan nakakalimutan ko yung process. So, nagbago tayo ng gate from 111, naging 148. Si Nel, for the update, papasok na din siya. Terminal 1. So, nakamusnes pa siya. Sumawa pa siya, kumakain siya sa lounge. Ano pa tayo? Sumatala. Ito lang ako. Breakfast. Hindi ko kasi kumain. Kasi marami akong gusto kain sa Bangkok pa. Hindi na kasi kumain. Siyempre, mag-gusto ko guys. Kape-kape ako. Hindi ako nag-coffee kasi matulog sa plane. So, baka na ako makatulog. Boarding na kami! Big pala feeling pag mag-isa. So usually, kasama ko si Nel yung mga nakaraan. It's my third plate pala ngayon. Kasi nung nakaraan, Boracay, over. Tapos,
Bohol, and then this one, Thailand. Looking forward for next year sa mga susunod pa namin mga travels. Sana may mga kasama din ako. Pero okay pala yung mag-isa. Parang wala kang gumana lahat ng senses mo. Kung hindi, baka maligaw. Maiwan ka. Medyo strong independent woman ang eksena natin ngayon. It's gonna be beautiful. Sawadika! Hey, let's arrive here at Suvarnabhumi Airport. Yes. I think this is my second time here in Suvarnabhumi. The very first time na punta kami ng Thailand was in year 2022. Yeah, 2022 ba? Parang 2020 nga. So this time, I'm a solo traveler. So I'm here. Oh my God. Tulog ako ng tulog. Tulog ako ng tulog sa plane. Tok na tok ako kasi napakaaga pa naman ng flight. Yung flight is 7:20. So I need to be at the airport ng 7:20 a.m. So dapat nasa airport ka na ng mga 3 to 4 hours before yung flight. Kasi usually 1 hour before yung mismong flight, boarding na. Yan, so dapat di ka mali. So syempre, galing ako ng Pasig, pagka-travel pa ako. Ano oras ko kailangan gumising? So kailangan kanina, 2 a.m. gising na ako. Naligo na ako kagabi eh. So parang hindi na ako maligo kanina bago ako umalis. Pero okay lang, fresh pa din naman bago ako umalis. So, ayun, 2 a.m. gising na. Parang 1 hour lang yung tulog ko kasi 1 a.m. na. 1 a.m. na ako nakatulog. Nag-ayos-ayos pa ako ng mga gamit. So, umalis ako ng 3. Nag-in-drive ako parang yung in-drive ko is 327 pesos. From Pasig na yun to Naiya Terminal 3. Yun. So far, yun pala yung gastos ko. Pero yung kanina, pero yung aking plane, meron na siyang kasamang food. Well, okay lang. Hindi masyadong masarap yung food. Parang for me, mas masarap yung food ng AirAsia kesa sa Cebu Pac. Ayan, kita niyo ba ang airport ng Suvarnabhumi? So far, yun pala yung nagagastos ko. Bukod dun sa N-Drive, 327, tapos bumili ako kanina ng buko juice sa frutas. That is worth of 120 pesos. Yun pa lang yung gastos ko. Ayoko kasi mag-coffee kanina dahil gusto ko matulog sa flight. Kasi pag nag-coffee ako, mga Boss Coffee, mga ganyan, mga available sa Shadows West, baka hindi ako makatulog. So, meron kami mga plans later na puntahan. Punta kami ng temple or Chatok Shack or mag-mall, mga Central World, ganyan. By the way, first time niya ulit magta-travel out of the country kasi before bata pa siya nung naglalalabas sila. Ayan. So, thank you Cebu Pac. Wow, ka na sponsored. In fairness sa kanila, napakalinaw ng parang mas gusto ko yung flight ng Cebu Pac ng international versus sa domestic. So, parang mas informative, mas malinaw yung pagsasalita nila. Mga gano'n. Hindi ko alam kung bakit. Kung babaga ba yung servisyo pag international. Pero, even domestic naman, good naman. Pero, maganda lang din yung service ng mga, I think even nung pilot, kasi yung take-off and landing, sobrang smooth lang. Or possible na dahil malaki yung plane. Yan. So, hindi ko alam. Hindi ako masyadong maalam. Hindi ako masyadong maalam sa mga ng plane. Pero ang ganda ng pagkaka-take off and landing. Siguro dahil game flight. Meron ako napanood na vlog na kapag punta ka ng Thailand, hindi mo naman kailangan ng magdala ng dollar. Kasi
Meron ng mga machines dito na pwede ka mag-withdraw. Pero kami, dollar pa din nila namin. Kasi dun kami nasanay. Ayan. So, pagbaba mo dito kasi ng airport, meron agad mga palitan. So, mag-check ka na lang. Sabi ko nga, every time na nagpupunta kami ng Thailand, unang reaction ko nung punta kami ng Thailand is para siyang Philippines na nag-level up. As in level up yung train station, level up yung food, level up yung mga bagay-bagay. Kasi dito parang kung ano yung meron yung Thailand, I think meron din sa Philippines eh. Lalo na yung mga agricultural. But for them kasi, meron silang maayos na system of most especially sa agriculture nila and sa tourism nila. So, basically, para talaga siyang nag-level up ng Pinas. So, sana, no? Dumating din yung time na gumanda din ng sobra yung Pinas. Pero for me, then, the very thing, kung ano yung pinabalik-balikan dito is yung food. So, mamaya, check na yung off. So, antayin ko si Nel. Ayan. Ito nabalitaan ko to yung kanilang daw queen ay namatay daw. Parang the last time, yung first time namin dito, ang namatay naman yung king nila. Kada punta namin, namamatay gano'n. Hindi. So, ano sila, nag-mourn sila. And they really respect yung kanilang mga king and queens. Na to the point na they build yung mga museums, yan, for them. And alam ko doon din nakatira yung mga king and queen nila sa mga museums eh. So, correct me if I'm wrong. Hindi ako sure. Pero nakita ko kasi yun, nagpunta kami doon. Tapos pumunta din doon yung king. Doon din nililipin, di ba? By the way, this trip actually is di naman sa biglaan, pero this year, di siya plinano last year. Plinano lang siya a few months ago. Kasi yung brother ko ay umuwi siya. So, thank you kuya. Kasi nagyaya siya mag-Thailand. Dahil, una si Nelo, di pa siya nakapag-Thailand. Gusto niya ba talaga mag-Thailand? So, ay, sinama niya kami. Kaya, yung nabili namin na plane ticket, medyo mahal na siya, yung hindi kami nakapag-piso-piso fare. Kasi alam ko kapag may piso fare, mga around 6,000 or 7,000 ata. Meron ng round trip. So, yung nabili ko, papunta pa lang. Ay, hindi round trip. First, ano pa lang, papunta pa lang pala. I mean, sorry, mga gano'n, 7,000. Kapag may piso fare, especially sa mga Cebu Pack, ganyan. Pero, yung nabili ko kasi nasa around 11,000. Papunta pa lang. Tapos pabalik. Para mga around ganun din. Mga 11,000 din pala. Kasi pagbalik ng Philippines, kasama ko na si Kuya. Ako yun, ako muna papunta. Tapos si Nel, ano siya, naka-business class siya. Hindi kasi merong privilege sila na family. Being a retiree ng PAL ang kanyang mother, so meron silang privilege of having the parang discounted yung airfare nila. Yan. So, kaya din ako ng immigration kanina. Sino itong kasama ko? Wala akong masabi. Pero sinabi ko na kasama ko si husband, kaso lang, syempre hindi kami magkasama. Yeah! Na parang bang ngayon na ulit nakita ulit as a teleserye. As a teleserye today. Yes! Kita din, tagal! Oh my God! Anong masasabi mo sa BKK Airport? Ganda. Pero siyempre yung language ba? Baby! Yeah! Hindi masyadong makasigaw, no? Yeah! Yeah! Kami 31 yan. Yung parang gusto mo nang makarating na agad. Parang ganun.
So, nandito kami ngayon sa Smile Wi-Fi. Na-purchase siya ni Nels via Klook. So, sinare lang ni Nico, ang kanyang kapatid. Thank you, Nico! Ayan. So, ano siya, packet Wi-Fi siya. Hindi kami nag-avail ng eSIM or SIM card kami nag-avail nun. So, magkano to, baby? 1-3. 1.3. So, ano na siya, parang unlimited siya na Wi-Fi. Tapos, bakit same siya? Up to 5 devices. So, bakit ito yung pinili? At tinatanong ko din siya. Kasi ayaw niyang ma-hassle. Kasi dalawa yung phone na gamit niya. Tapos, syempre, ako pa, makikonnect pa ako. Tapos, si kuya pa, makikonnect pa din siya. So, siguro mga 4 devices na yun. Tapos, magla-laptop pa ako. Ayan. Though ano lang naman, yung mga needed lang naman yun sa mga areas na kuwari wala sa hotel. Yan. Eh, baka kailangan namin ng wifi. So, nag-avail na siya. Thank you, baby. Very responsible naman. Pero, itong Smile, makikita siya dito sa ground floor. Ayan. So, yung packet wifi, ready na siya. Meron siyang ako ano yung wifi, tapos may password. Pero, sabi nga ni Madam, ayan, si Madam Jan, scan lang yung QR para mas mabilis mag-connect. Dito siya sa may ground floor, sa may BTS na station. Thank you very much. Pero, kailangan mo muna magbayad ng 1,000 baht. Tapos, bibigyan ka nila ng receipt para pagbalik mo, parang deposit fee, si 1,000 baht. So, iihi muna kami, tapos akit na kami para makapag-book kami ng Grab, going to the hotel. So, see you later, guys!